maligayang pagdating sa aking proyekto. Ako nga pala si Salman Pandaw at ngayon ay tatalakayin natin kung paano kukunin ang presyo at quantity demand gamit ang demand function. So, ang unang kukunin natin dito ay ang category A, which is category A, walang presyo ngunit may quantity demand. So, paano nga ba kunin ng isang presyo? So, first, sulat mo muna ang given sa iyong category A. P o presyo is equals to blank and quantity demand is equals to 600. So ngayon, ang gagawin natin, since meron akong binigay na formula which is quantity demand or QD is equals to 750 minus 10P. So yan ang ating gagamiting formula para makuha natin ang presyo. So ngayon, sulat mo dito, quantity demand is equals to 750 minus 10P. Okay? Matapos ito, ang gagawin natin, itong binigay na quantity demand sa iyong category A ay i-replace natin sa value ng QD dito. So, 600 is equals to 750 minus 10P. Okay? Matapos ito, gagamitin natin ang tinatawag nila na transverse o transpose sa mathematics o matematika. So, si 10P, ililipat natin to the left side. Then, si 600, ililipat natin to the right side. So, 10P is equals to 750 minus 600. Okay? So, after nito, makukuha mo na dito ang presyo na hinahanap mo. So, paano nga ba? So, kung makikita niyo dito, nandito na si 10P sa left side at si 600 naman ay nasa right side na. So, ngayon ang gagawin natin ay kukunin muna ang kukunin natin ang difference ng dalawang number. Okay? So, 750 minus 600 is 150. Okay? Pag makuha na natin ito, ang gagawin naman natin ay ibababa si 10P. Bring down 10P. So ngayon, malapit na tayo sa hinahanap natin na value ni presyo. So ngayon, ang last natin gagawin ay hahanapin mo ang LCD ng both side. So, ang pinakamalaking LCD nila ay 10. Okay? 10. So, ngayon, ilalagay mo si 10 both side. So, after nito, 10P divided by 10, cancel out 10, magiging P na lang siya. Since P na lang ang natitira dito, is equals to 150 divided by 10 is 15. So ngayon, nakuha mo na ang inyong presyo. So ngayon, para sa ating category B, makikita nyo, si quantity demand na naman ang ating hahanapin. So paano nga ba kunin ang quantity demand? By given the price o presyo. Gamitin uli ang binigay na formula para makuha mo ang value ng quantity demand. So ngayon, ang gagawin na lang natin ay i-replace natin ang P
sa kanyang value na 30. So, lagay mo dito 30. Again si P ay i-replace natin sa kanyang value na 30, which is 30 na ang ilalagay ko dito. So ngayon, pwede mo nang ma-multiply ang dalawang number para makuha mo na ang iyong quantity demand. So, negative 10 times 30 is equals to 300, negative 300. Okay? So after that, last step na ito para makuha mo na ang iyong quantity demand. So 750 minus 300 is 450. So 450 ang iyong quantity demand. Okay? Ganyan lang yan kunin ang quantity demand. So ngayon, para naman sa ating category C, okay? So dito na naman, again, given na naman si quantity demand at hahanapin na naman natin si presyo. So, paano, since natakal na natin kung paano ito kunin, again, i-explain ko na lang kung paano ito gawin para sa ating mga co-student na grade 9 na naghihirap kung paano ito gawin. So, again, sa ating formula, QD is equals to 750 minus 10P. So, si QD ay i-replace natin sa kanyang value na given, which is 450. So, 450 is equals to 750 minus 10P. Okay? Again, si QD ay ini-replace natin ang kanyang value na given sa ating category C. So, ngayon gagawin na naman natin ang tinatawag nilang transpose. Okay? Ang transpose ay ang paglipat ng isang value sa matematika. Ito ay ang paglipat ng isang value para makuha mo ang iyong sagot. So, 10P ay lilipat natin dito sa 450 at si 450 naman ay lilipat natin sa place ni 10P. So, mangyayaring 10P is equals to 750, okay, minus 450. So, ganyan lang yan. So, ngayon, isasubtract natin ang dalawang number para makuha natin ang kanilang equal o value. So, 750 minus 450 is 300. Yes, 300. So, bring down 10P. Okay. So, ngayon, last step na lang ito. Last step na lang ito para makuha mo na ang sagot ng iyong presyo o value ng iyong presyo. Again, kukunin mo na lang ang LCD ng both number. So, ang LCD lang naman nila ay wala nang iba kundi ang 10. Okay? So, since si 10 ang kanilang LCD, yan ang ating gagamiting number para ma-divide ito at makuha na ang iyong presyo. Okay? So, ngayon, ang gagawin na lang natin, 10P o 10 divided by 10 or cancel out 10 para makuha mo ang iyong P is equals to 300 divided by 10 is 30. So, 30, okay? 30 ang value ng iyong presyo. So, moving on forward sa ating category D.
So para sa ating category D, nandito given si presyo at hahanapin na naman natin si quantity demand o QD o value ng QD. So ngayon, ang gagawin na lang natin, pasensya na kasi isinulat ko na ito para madalian tayo sa ating pagdi-discuss sa ating problem solving sa ating quantity demand o pagkuha ng presyo at quantity demand. So, ngayon, again, gagamitin natin ang ating formula na given kanina, which is QD is equal to 750 minus 10P. So, ngayon, 750 minus 10 times 15. Saan ko ba kinuha si 15? Okay? So, again, CP ay re-replace natin sa given na value, which is 15. Kaya, naging 15 na ito dahil ine-replace ko ito sa value niya ni 10P, okay? O CP, o presyo. So ngayon, 10 times 15 is 150, okay? So ngayon, last step na ito para makuha na natin ang quantity demand na iyong hinahanap. So ngayon, 750 minus 150 is 600. Okay? So, ang value ni quantity demand ay 600. Okay? So, ngayon, for our category C na naman, or E rather, again, given na naman si presyo, at hahanapin natin si quantity demand. So, ginamit ko na naman ang given na formula kanina, o aking ginawang formula o binigay na formula. Then, ngayon, 750 minus 10, again, value ni presyo na given sa ating category, 50. Okay? So, pag makuha mo na ito, i-multiply mo na lang itong dalawang number para sa iyong last step. So, 10 times 50 is 500. Okay? So, after nito, 750 minus 500 ay 250. Okay? So, yan ang value na ating QD na ating hinahanap para sa ating category. So, ngayon, moving on forward for our last two, si category F at si G. So, dito naman, para sa ating category F, given dito si P, ay si P ang ating hahanapin at si QD naman ay given, which is 350. Okay? So, after nito, isinulat ko na ito. So, gagamitin natin uli ang ating quantity demand na ginamit sa lahat ng mga problems para makuha natin ang kanilang answers. Okay? So, 350 ang value ng QD. So, inireplace ko na ito so that hindi na tayo matagalan sa ating pagsosolve dahil may demand curve pa tayo. Okay? So, 350 is equals to 750 minus 10P. Again, 350 is equals to 750 minus 10P. So, after nito, gagamitin natin uli ang transpose para makuha natin ng perpekto ang value ng ating P. Okay? So, si 10P ilalagay natin sa left side at si 350 naman sa ating right side. Okay? So, 10P is equals to 750 minus 350. Okay? So, ito, kukunin na natin ang difference ng dalawang number na ito. So, isa-subtract lang natin ito para makuha natin ang difference para makapunta na tayo sa ating next na solution. Okay? So, 10P is equals to 750 minus 350 is equals to 400. Okay? So, ngayon meron na tayong 10P is equals to 400. Ang gagawin natin ay kukunin na naman natin ang LCD ng both number para makuha na natin ang ating presyo for the last.
Okay? So, we already know that LCD nila ay 10. Okay? 10. So, si 10 ilalagay natin sa both number o pang-divide sa both number. So, 10p divided by 10 and 400 divided by 10. So, after nito, 10p divided by 10, we already know na ika-cancel out natin ito. So, magiging p na lang ito. So, 400 divided by 10 is equals to 40. Okay? 40. So, ngayon, nakuha na natin ang presyo na ating hinahanap for the category F. Okay? So, tumungo na naman tayo sa ating category G. And the last category. Okay? So, category G. Again, so now, nandito na tayo sa ating category G. So, given dito sa ating category G ay given natin dito ay si presyo which is 60 and hahanapin natin ang kanyang quantity demand. Okay? So, presyo is equals to 60 and quantity demand is equals to nothing since ito naman ang ating hahanapin para mabuo na natin ang ating demand curve. Okay? So, ngayon, gagamitin na naman natin muli ang ating formula na ginamit natin sa lahat ng mga problems. Okay? Lahat ng problems natin, ginamit natin ang formula para pare-pareha lang ang kanilang kalalabasan o yung tipong hindi maiiba ang kanilang values. Okay? So, QD is equals to 750 minus 10P. Again, ang ating gagamitin. So, QD is equals to 750 minus 10. Okay. So, now, since quantity demand naman ang ating hahanapin, i-replace na lang natin ang value ni P, which is ang 60. Okay? So, since given naman dito si P, ang value ni P na given ang ating gagamitin na pang-replace sa value ni P na kasama ni 10. Okay? So, 750 minus 10 times 60 since 60 ang value na given ni P o presyo. Okay? So, after nito, pwede na natin i-multiply ang dalawang number na ito. Okay? I-multiply natin ang dalawang ito para makapunta na tayo sa ating next na solution. Okay? So, 600. After nito, kukunin natin ang difference ng dalawang number na ito para makuha na natin ang ating quantity demand na hinahanap. So, 750 minus 600 is 150. Okay, 150 po yan. So, our quantity demand o QD our quantity demand or QD is 150. So, ngayon, nakuha na natin lahat ng value na hinahanap natin. Pwede na natin isolve ang ating demand curve. Okay, so now ipa-plot na natin ang ating demand curve. Okay? So, ito ang presyo. Okay? At ito naman ang quantity demand. Okay? So, after nito, ipa-plot natin pinakauna si category A. Si category A ay may presyong 15. Okay? At may quantity demand na 600. So, dito.
Okay? Diyan si A. So, sunod nito, si category B, may presyo na 30 at may quantity demand na 450. So, 450 at saka 30. So, dito. Okay? After nito, si category C ay may presyo ding 30 at may quantity demand ding 450. So, dito ako nagkamali. Marami akong napag pare-pareha ng mga presyo at quantity demand. Pero, sige lang. So, dito si B at si C. Okay? Si category B at C dito. Okay? So, si category D naman, ay may presyong 15 at may so, si A at si D naman ay magkapareha lang din. Okay? So, dito ako nagkamali dahil napapare-pareha ko sila ng mga value. Okay? Pero, as like I've said, sige lang, continue pa lang tayo sa ating demand curve or plotting the quantity demand. Okay? After nito, si E. Si category E may 50. Tapos, may 250. Unahin na lang muna natin si category F. Okay? Si F may 40. May 350. Okay? Tapos si E 250 at 50. So dito after nito, ang last natin ay si G. May 60 pesos na presyo at 150 na quantity demand. So 150 to 60. So dito on the top. So sa nakikita nyo, pag ang presyo ay tumataas, ang quantity demand naman ay bumababa. Pag ang quantity demand naman ay tumataas, bumababa naman ang ating presyo. So, maraming salamat sa panonood. Please react, like, and share for other estudyanteng nahihirapan sa pag-solve ng demand function at demand curve. Muli ako si Salman A. Pandao from Grade 9 Resourceful. Paalam at maraming salamat sa inyong lahat.